So, pwede pala yun, no, Angel? Kasi kami ni Angel Ling, nagtrabaho kami kay PRRD eh. So, ibang-iba yung itsura ng gobyerno noon, nung si PRRD at ibang-iba nung ito na, Layo. si Bongbong. Ang layo po talaga at Layo, we're parang very mangungot. careful. We're talagang people first before Yeah, anything else. And we people work first. together. Grabe, miles apart. Grabe Miles years teamwork namin. apart. Grabe Kasi Yes. teamwork. kahit ako, ma'am, ordinary Yeah. citizen lang naman ako, hindi naman ako involved sa circle ninyo. Pero nakikita ko talaga yung kaibahan noon ng pamamahala ni Yeah. Tatay Digong at sa pamamahala ngayon. So talagang ang laki ng diferensya. Parang Like what? umikot siya ng 360 degrees kung gaano katino ang gobyerno noon at laging inuuna ang taong bayan. Ngayon naman, kakaiba. Yun ang difference. The 100.1% na diferensya ng Marcos administration ngayon dahil inuuna nila yung sarili nilang kapakanan kumpara doon sa kapakanan ng mga taong Pilipino, di ba? Na nandyan sa Pilipinas ngayon. Yun ang kaibahan, even if wala kami sa Pilipinas, nandito kami sa ibang bansa, lalo na sa yung tinatawag natin na peace, di ba? Tsaka yung sa mga kontrabando, yung mga drug addict nagsibalikan, ang mga drugs ngayon naglipana na even kahit sari-sari store, pwede nang ibenta ng ganun sa murang Yeah. halaga. Compare noon, 'di ba? Para na Yeah. siyang condiments eh, kasama na siya sa mga tawas, kasama na siya sa mga ano ba yun, garlic, sa mga paminta na nakaganon lang, nakasachet-sachet na ibenta doon in public. Sa Yeah. time ni Tatay Digong, we are at peace na kami nasa ibang bansa. Natutulog kami na sigurado kami, pagising namin sa umaga, 100% buo pa rin ang pamilya namin ngayon. Kami, bilang OFW, pag uwi kami sa Pilipinas, sigurado ba kami na yung bagahe namin Yeah. hindi mabubuksan? Hindi In fact, sila Ling, magtuturugo. di ba, in fact, meron tayong kaibigan, no? Si Yes. Carla, di ba? Na naglagbala siya. No? Sobra. Ay, nako. It's really a reflection po of the leadership, no? This is what we've been talking about, Doc Lorraine and I, na yung mga public servants po, they are actually acting depending on their leader. So if their leader is with integrity and with honor, why would you act otherwise, di ba? Why would you act differently? Mahihiya ka sa boss mo. In the same manner, if your leader is very weak and doesn't make good decisions, that will also reflect on other leaders in their own respective departments. So if they follow the money trail, ganun rin sila. So this is why it's Yeah. a poor You know what I heard? administration. Yes po. You know what I heard, no? Yeah. Parang I also saw it na aninag ko, no? Dun sa mga hearings na yan. Na this very weak, I mean, you cannot blame Bongbong Marcos on one end as a doctor because may sakit siya eh. He's a drug addict. An addiction is an illness. I'm serious about that, no? Yeah. The people who love him ought to be telling him, ano mo, bumaba ka na. Mag-rehab ka. Dumudugo-dugo na yung gums niya, no? Dumudugo-dugo na. Tsaka may mga white powdery substance. Nagkakalat na si Bongbong Marcos, no? Kung merong nagmamahal sa kanya, dapat sinasabi, lumababa ka na. Kaso wala nagmamahal dito sa taong ito. Ginagamit siya kasi sila ay nakikinabang sa kanya. So, wala silang pakialam kung masira ang Pilipinas. Basta makikinabang sila. Ito mga ganid sa pera at sa kapangyarihan, sasaidin nila itong drug addict na ito. Kahit masira ang Pilipinas. Nakita ko, ito pala yung kahalagahan ng very strong na leader. Kasi ito napaka-weak niya. Nagkakaroon sila ng power struggle. Kung sino ang bida sa kanila. Kung sino ang alam mo kung ano yung takot ko? Siguro nakikita nila na bibigay na ito anytime soon. So when that happens, sino ang mananaig? Siyempre, constitutional successor si Inday. But that's why they have to take Inday out, di ba? Kahit na 32 plus million. At si Martin, walang boboto dyan. Martin, walang may gusto sa'yo. Ako, wala talaga, no? Kainitan niya. Yan, sabi nga po ni Veda Beam, hello po from Davao City and listening here in Dubai. Kailangan na talaga ilibing si Martin Romualdez. Napaka-unfair na wala siyang kalaban. Ayan po. Hindi no, kasi, talaga. yan si Veda Dim. Veda Beam, yes po. Veda Dim, alam mo, si Martin Romualdez, never yan lumaban ng patas. Never. Hindi, kasi hindi siya mananalo. Alam niya, kinasusuklaman siya ng mga taong bayan. So, sa Tacloban, kaibigan niya mga CPP. No, sila yung mga enforcers niya. No, at saka si Martin, loser talaga yan. Loser talaga yan. Walang may gusto dyan. Hindi ka marunong magwaray, hindi ka marunong magtagalog, nakakairita pakinggan, di ba? So hindi siya, kailangan ko bang i-state yung obvious is that he's running for office not because he wants to serve. Otherwise, ang ganda na sana ng Tacloban. Hindi ganito itsura niya ngayon, di ba?
na ang dami pa rin mahihirap, di ba? Yung Yolanda ng mga bahay, wala pa din. Kinukuha pa, ginagrab pa yung, kinikredit grab pa. Part ako ng task force Yolanda. So alam ko yung mga bahay na yon, di ba? Part ni PRRD yun. Tapos sabi daw kay Marcos, whatever, di ba? Whatever. So anyway, so si Martin Veda, hindi yan, ang alam lang niya kung paano manalo sa isang eleksyon ay bumili ng boto. Kahit simula pa lang, yung kay Inday na 2022, People's Initiative, tapos lahat ng vote buying, billions, trillions. Nakakangilabot yung pera na ginamit nila. Pera natin yon, pera ng taong bayan yon, na dapat pumunta sa pinakamahihirap. Kung kaya't ngayon, lampas kalahati ng Pilipino, natutulog ngayong gabi, gutom. Nagugutom na ang Pilipino, Martin. Pero wala siyang pake. Kailangan niya mag-vote buying. Kasi nga, sa isip nitong baliw na ito, gusto niya maging prime minister, maging president, whatever. Noong pa nanginginig ang laman ng mga yan. No? Tapos may mga kakuntsaba yan, natural. Natural yung ganyang klaseng tao na bulok. Marami ding bulok na nakapaligid dyan. At lahat sila, sinusuportahan siya sa ginagawa niyang kabulukan sa Pilipinas. Yan yung kakaawa tungkol sa Pilipinas talaga. No? Na konting-konti ang prinsipyado na tumatayo at walang presyo. No? Yun yung sinasabi ni PRRD, walang kwenta ang taong walang prinsipyo. Walang prinsipyo. Sinabi nga po ng sabi ni Yusek Claire na ang funny pa, ang sabi, kaya kailangan pa ng ayuda, mas maraming ayuda kasi nga daw more than 52% ang self-rated poverty. Blows my mind that they don't get it. The reason why it's 52% is because of their doing. They're so incompetent. They're so ignorant. No, apart from the fact that they're very corrupt. You know what I saw early on? Their incompetence was shocking. Hindi nila alam ang the simplest things. They don't know the simplest of things. Tapos kaya yabang, hindi sila magtatanong doon sa mga nauna sa kanila. No, so and then so they come out looking like fools that they don't even know the simplest of things about, for instance, even protocol they don't know. Zero, mga walang alam. Yung sinabi ni PRRD literal yon. Mga wala kayong alam. Hindi niyo kilala ang Pilipino. Dalawa, tama yun. So incompetent. Biro mo, ang naisip lang niya itong spokesperson na yan. Of course, that's Marcos, that's talking kasi she's the spokesperson. Ang naisip niya doon sa hunger, ang solusyon niya ayuda. Napaka-incompetent. Wala yung let's strengthen our institutions, 'di ba? Let's create jobs, let's create farm to market roads, 'di ba? Let's open the market. Wala, because they don't know. They know dapat nothing. Dapat ibigay nila, ma'am, actually, sustainable para sa mga tao. Yeah. Yung ayuda, ma'am, tama nga yun na parang it's like only para lang yung pan-aid. Pansamantala lang yan eh. Pero once meron kang project na gagawa ka ng sustainable livelihood para doon sa mga tao na walang trabaho, ma'am, forever yan. Pag mapaglaganap nila yan, magiging effective yan. Na magiging source of income ng mga tao. Kaya lang, ginagamit nila yan pansamantala lang kasi. Gusto lang nila makaupo, 'di ba? Tama yun, vote buying ang ginagawa nila. At saka yung mga yan, yung mga politikong ganyan na mga bulok na yan, gusto nila na yung taong bayan manatiling mahirap, manatiling ignorante, kasi madaling manipulahin, madaling pakutin, madaling bilhin, 'di ba? Yun yung tayo naman yung kwento ng buhay natin, galing naman tayong lahat sa kahirapan, 'di ba? At some point in our lives, 'di ba? Pero dahil may nabigyan ng scholarship, yung mga tatay, nanay, or whatever, di ba? Tayo nabigyan or whatever, natulungan ng gobyerno, gano'n, di ba? Ayaw, gusto mo bigyan ng dignidad. At yung, hello, Martin, Bongbong, yung point is to take people out of poverty.